Melora Brown sa Gilas, ito ang isa sa nakikita natin na magpapalakas sa Gilas big man rotation sa paparating na FIBA Asia Cup kapalit ni Kai Sotto. Galing na mismo kay Coach Tim Cone na out na nga si Kai sa FIBA Asia Cup, hindi aabot ang kanyang paggaling at ang target ni Coach Tim Cone ay gamitin si Kai sa FIBA World Cup qualifiers na kung saan mas magiging matindi ang mga laro dito dahil mabibigat ang mga kalabang teams. Malaking kawalan si Kai sa rotation ni Coach Tim Cone. Nabawasan ang kanyang quality bigs, aminado siya dito, pero titignan ni Coach Tim Cone kung ano ang magagawa niyang solusyon para mapunan ang malaking espasyo na iniwan ni Kai Sotto. Dito naman papasok itong si Melora Brown, isa sa posibleng kapalit ni Kai at hindi naman rejected o wala pang update ang dokumento o passport ni Melora Brown. Wala pang opisyal na pahayag ang SBP sa status nito kung pwede siyang maglaro bilang local player ng Gilas. At sa katahimikan ng SBP, mukhang local player nga itong si Melora Brown. Nakasecure siya ng Philippine passport na pasok sa rule ng FIBA para makapaglaro siya bilang local player ng Gilas. Kaya naman ayon na mismo kay Coach Tim Cone, ruled out na nga si Kai sa FIBA Asia Cup at mukhang may naririnig na nga siya mula sa SBP na hindi pa nila nilalabas sa media. Malaki ang tulong na nabibigay ni Kai sa loob ng paint at gustong gusto na nga natin na makabalik siya sa hardcourt, pero hindi naman tama na madaliin natin ang kanyang recovery at maging mataas yung risk na baka magka-injury ulit si Kai kapag pinilit niyang makabalik kaagad sa paglalaro ng basketball. 9 to 12 months ang nasabi ni Coach Tim Cone na kakailanganin ni Kai Sotto para sa recovery para mas makasigurado tayo na nasa 100% na nga si Kai kapag naglaro na siya ulit sa loob ng basketball court, dahil mahirap nga rin kapag sa pilitan na minadali ang pagbabalik niya sa paglalaro ng basketball. Sa tono nga ng pahayag ni Coach Tim Cone ay hahanap siya ng remedyo sa FIBA Asia Cup, yung makapagbibigay ng parang Kai Sotto impact sa loob ng basketball court, at posible nga na ito ay si Melora Brown. Nakita na nga ng mga Pinoy basketball fans ang laro ni Troy Rosario at Japit Aguilar bilang mga Gilas players. Meron namang impact pero hindi katulad ng impact na nagagawa ni Kai dahil sa height difference. 7'3 na Kai Sotto at 6'10 na Junmar ang pinaka-best na local bigs na naging maganda ang combo para sa Gilas team. Panalo laban sa team ng Latvia at New Zealand, at sa mga game na ito maganda ang naging ambag ng Gilas combo big. Junmar at Kai Sotto magpapatuloy ang combo big natin at ito ay sa FIBA World Cup qualifiers na nga, na kung saan dito na inaasahan ni Coach Tim Cone ang muling pagbabalik ni Kai para sa Gilas team. Kung hindi lamang nagkaroon ng injury si Kai Sotto, mataas ang chance ng Gilas na makagawa ulit ng history sa FIBA Asia Cup. Posible na gulatin nila ang team ng Australia sa finals at magawa nilang matalo o ma-upset ang champion team. Masusukat naman ang lakas ng Gilas na walang Kai Sotto sa third and final window laban sa team ng New Zealand. Kung magawa ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers, nangangahulugan na maganda pa rin ang chance natin sa FIBA Asia Cup para sa championship title. Pang-champion ang kalibre ng laro ng strong group, ito ang nakita natin, at hindi nga malayo na makuha nila ang championship title ngayong taon sa 34th Dubai International Basketball Championship. Dahil may kakayahan sila na gawin ito, yun nga lang mas titindi pa ang kompetisyon ngayon. Napapasok na sila sa knockout stage. Mga malalakas na teams na lamang ang naiwan. 0-4 naman ang Zamboanga Valientes, kahit na isa pang higante ang kanilang sentro, na sinamahan nga rin ng mga iba pang malalakas na imports na pag-iwanan ang team ng Zamboanga Valientes sa 34th DIBC. Pero meron pa ngang next season, posible na sasali at babawi ang team na ito sa susunod na season. Renz Abando, maganda-ganda rin ang laro, nasa 100% ang galawan at mukhang maraming teams ang magkaka-interest ulit sa isang 100% na healthy na Renz Abando. Two-way player ang galawan nila kay Renz Abando sa Dubai International Basketball Championship. Merong opensa at depensa, mabilis ang galaw, nakikipagsabayan sa players ng ibang bansa at maganda ang depensa. Posible na magpa-draft ito sa PBA, posible rin naman na bumalik nga rin sa Renz Abando sa KBL.